Hey there mga Sinkuys, nandito tayo ngayon nanonood ng One on One with Melay kasama ang Jamiel. So, this is going to be a reaction video, okay? So, panoorin muna natin and magre-react na lang tayo. Yeah. Hello sa ako mga convent. One on One. Buti may subtitle. Nakatawa sila sabihin ni na JM yung pagtawa ni Melay na tapos sinasabi niya na yung Cebu tapos Davao pinag-isa ng show. Parang Bisaya. So yun, sinasabi lang ni Mariel na may pagbabago kasi nga this time dahil nga artista na sila, I mean public figures, so kailangan nakaayos sila. Pero sinasabi naman din nila na wala pa rin naman nagbabago sa kanila. And obvious naman ganoon pa rin sila kakulit. Tsaka nakita ko kasi sila dun sa after concert na meet and greet. Mabait. After yung topic ng galing, kulo ko talaga to si Melay. Galing sa dibdib niya. Humor si Mariel kasi tinanong siya ni Melay, saan daw siya sa Cebu? Sabi niya sa bahay, sa balay. Pero pinag-uusapan nila dito yung mga panligaw. In the olden days, and also yung modern. So, yun, nakakatawa yung shinare ni JM. Susunod pa siya sa may best daw. And then, hindi niya nilalagyan ng name. Pero sa iba daw pala, nakatingin yung girl. So, yung girl, siguro inisip na ibang tao yun, hindi si JM. So, di na lang tinuloy. Tuloy natin yung panonood para dun sa kay Mariel. Ang yabad, isa ka magninyo, kay mag-save pa ka, hantong natiguang na. Aral, work up Kapag niya po nagkauyog, kay daghan kasi nagrasun. Pero, ang lingawan natin kay magka, sa ba, makarealize, katawa lang ni mo, kung tamo ka pa na, o, mo kay, ako, 4K. Awal pag-JM. Kawa daw yung maniligaw ni Melay. Pero, huwag daw muna siya magpaligaw. Ako ang ira na to, kaysa harama. Kaya nakatagal pa man siya, o nanangit pa siya. So, yun yung style ni JM. Makanta siya. Skip bagal more. Di ka sa dugay na And daw gusto ni Mariel na paalam sa mama at papa kung liligawan siya. Pagpakuan magud na siya, kanang magpagawas na siya nga maayo. Gusto ni JM sa family niyan, di ba? Kung napataka lang ka ng uyab-uyab magkana. Gusto ni Mariel yung mas kilala niya na mas malalim. Sobrang respeto no, wala nang uyab. Mabilisan lang pala. Pero sa nila, yung ibang kataan na. Sila yung nangayag din mo. Bago si Kuya Jason. Oo, bago na. Dili kaya nang uyab din sa ko, adik din na bilang. Wow. Mo di sila magkuuba. Tinatanong ni JM kung ilan ang ligaw kay Melay bago si Jason. Ako ang classmate namo. Pinakahadlok pinili niya itabo sa mua bakit. Top trip yung first kiss ni Melay. Ako na ko ilawan niya, tulog ako kasi ng pis na kaya naman lang yung pagtulog ato pero sa gitauna. Kaya yun sila pa nang huyab. Nanguyab siya. Nanligaw na si Jason. Sa kani brother sa unang mga Oo, napapanood naman natin sa Big Brother, di ba? Tapos yung mga flower ginamit sa ko. Ayan, tinuloy pala outside the PBB house. Bulag ni, tapos ako niya rin bulag. Tapos pagbalikan na mo, di ba kuya ba, punya ako mga papa. Ang sagot mo akong papa. Isa na nakaroon. Kasi kung natin natin. Pero lisod ko, mo nang gusto sumuha nga ka nang magpamatigas. Pinahirapan doon ni Melay si Jason. Hard to get to know how. Sige daw, tingnan na masukok magkasamabay nga mag-hard to get. Nakaka-experience nga na hard to get. Juga nga naglisod. Una ako ito, pero mas fulfilling kung makuha niyo mo anak din. Lagi na tayo, meaning nakuha ka. Kapag nakuha ni mo yung puso, imanyakit, ipag kayo mo kung o pag uso kayo nag-hook, shoot up. Uso ka feeling mo, Nice. Sana maraming ganyan na. Ngayon, no? Na yan ang iniisip. Dating to marry. Same. Ano tinatanong ng real score? Oh! Got it. Yun, yung pala yung sumisidip sa dressing room daw. Ayun mga asin ko, tapos na natin panoorin ang one-on-one interview ni na JM De La Serna and Mariel Magdaleno with Melay Cantiveros Francisco. Ayan, so magbigay tayo ng reaction. Pero simulan natin dun sa show itself. Okay? So, in Bisaya yung show. Kaya di natin maiwasan na hindi makita yung full reaction nila kasi nakatingin tayo sa subtitle, hindi natin naintindihan yung karamihan sa mga words. But, nailabas ng show yung pagiging makulit ng dalawa. Nakakatawa. Kasi syempre may transition naman, so mag-gets naman natin yan. Nakakatawa yung show, hindi boring.
Yung tagal pala nung interview, it's almost 50 minutes. Okay? And ang isa sa pinaka nagustuhan ko kanina doon sa palabas nila is yung kantahan sa panliligaw. Kasi impromptu nilang ginawa yun. And ang galing, ang husay ni na JM. Nagsimula si JM and then si Mariela sundan niya. Ang ganda ng mga lines na binitawan nila na parang alam na ready yung lines. Actually nahulaan ko yung word na sasabihin ni JM nung sa sinabi niya yung meron siyang dala. Panlaba din yung nasa isip ko pero di ba panghugas nga yung need. And then nakakatawa din yung pagpasok ni Melay. Ayun, so I think kasi nasa moment sila kaya nagka-connect silang tatlo. And then step back lang tayo konti doon sa interview na nangyari. Kasi kinukulit talaga ni Melay kung anong real score dun sa dalawa. So dahil nga panliligaw yung topic din nila doon sa simula ng interview rin. Hanggang sa matapos actually dun din para siguro ma-segue niya ako ng real score sa dalawa. Though hindi sila sumagot ng directly kasi wala naman tayo narinig na yes kami or no hindi kami. Wala naman silang sinabi na ganon. So yun, tinanong si JM kung kumusta yung panliligaw niya. Very future kasi yung way ng panliligaw ni JM. Di ba sabi niya hindi siya naghaharana kasi hindi siya marunong mag-gitara pero kumakanta siya. Okay? So tinatanong sila ni Melay kung anong real score. Well, hindi sumagot si JM. Ang sinabi lang niya na sasagot doon ay they just go with the flow. Kung ano yung agos, doon sila pupunta. And sabi ni Mariel, special na tao. Maraming special na tao. Tapos tinanong ko sa nila sino. Sabi ni Mariel, tulad ni JM. Yun. Hindi naman niya iisa-isahin. Pero yun, hanggang sa napunta na sila sa kung paano ba nagsimula. Kasi by the way, tinanong din kasi di ba sumagot si Mariel. Mas sa interpretation ni Melay, mas diretso sumagot si Mariel. Kasi sinabi niya na yun nga, special si JM, tulad ni JM, ganyan. So tinanong ngayon ni Melay si JM kung worth it pa si Mariel. Sabi niya yes, worth it. Ang isang sagot ni JM doon. And then nakwento na nila kung paano nagsimula ang Jamiel. Kwento alam na natin yan mga Jamiel fans, that JM initially asked for Mariel kasi si Mariel yung medyo hesitant dahil 6 years na pala since then ng that time pala na sumali si Mariel ng Tawag ng Tanghalan. Medyo pressured siya dahil si JM ay pang third siya sa sa season niya. So syempre meron nga namang added pressure yun. Someone na ilang years na sumali tapos iba na rin yung naging buhay niya siguro na hindi na siya ganung nakikita sa TV. Pero may recall kasi yung Mariel Montellano diba? And sabi naman ni JM, nakatrabaho niya na kasi si Mariel. So kaya meron siyang idea talaga na feeling niya yung boses ng dalawa magja-jive, magja-gel yung sinabi kanina. And sinabi ni JM kung ano ba yung mga factors dapat para sa mga nagduduet. And nakuha niya talaga yung ano ba dapat ang binibigay ng dalawa nagduduetong mga dapat hindi na sila nagsasapawan, andun yung support nila sa isa't isa. Ayan. And dinagdag din ni Mariel sa kanyang sagot earlier na this time kasi matatawag na silang champions and yun yung talagang hinihintay naman ng bawat artist na sumasali sa isang singing contest, diba? So, ayun. And kaya nga sabi ni Mariel dun sa interview, yung linya na favorite niya sa kinakanta nila is yung "My dreams came true because of you." Kaya diba, totoo naman talaga yung naging kwento nilang dalawa dahil naging totoo ang kanilang
pangarap at napagtagumpayan nilang dalawa. Di man sila nanalo sa kanilang season, but together they won and we can call both of them champions. And dun na rin in connection to that, tinanong sila sa Ultimate Yaw Yaw pero nakukuha na natin yung sagot nila, kung ano yung magiging sagot nila dito nun kasi yung Ultimate Yaw Yaw is medyo towards the end ng show. It's like ano yung gusto nyong sabihin, or parang hashtag nyo yan sa buhay nyo now. Ganon. Yung statement nyo, kumbaga. And both of them, sinabi nila, magkaiba lang yung mga construction ng words, pero I can summarize na si JM and Mariel, sinabi nila na seize the moment, kung ano yung meron, kumbaga, i-treasure nila yon maigi. And yung pagiging grateful nila sa lahat ng blessings na natatanggap nila. Kasi alam din naman nila sa mga sarili nila na things may not be really permanent, like especially in showbiz, di ba? May mga time talaga yan. So at now, na nandyan sila paakyat yung kanilang career. So isisis lang nila yung moment na yun. And nandito naman tayo, supporters, to really support them kahit saan pa yan. Di ba? Kaya nga tayo pupunta ng Butuan to watch their show dahil naniniwala tayo sa talento ng dalawa. Sobrang galing nilang dalawa kasi ang linis ng mga boses, ang galing sa mga harmonization, tapos ang bait pa, sobrang warm. Kala mo nga magkakilala na kami talaga ng matagal kapag nakikita ko sila So yun, nakakatuwa sa kanilang dalawa yun. And natapos na lang yung show sa yung favorite nilang Bisaya word. So syempre si Mela yung Kwan, si Mariel is padayon, means magpatuloy. So, connected pa rin doon. Si JM kasi medyo talaga siya yung nagkakrak ng jokes din madalas. So, sabi niya, Giyatay. Giyatay? Na parang nako. Ganyan yung expression niya. So, yun. On that note, masaya yung interview kasi Melay naman kasi nakakatawa naman talaga. And may makukuha tayong aral sa dalawa na to na nagsumikap. Ganon. Pagkahawakan natin yung pangarap natin kasi who knows, di ba? Mangyayari din yun one day. And on that note, maraming salamat sa panonood ng video na to. Like kayo, mag-ingat. Bye-bye!